Welcome one and all to the Cine Geeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide. I'm Roy, still joined by my lovely co-host Angela. Hello! Hello mga hampas lupa. Yes, so kung hindi niyo pa nakikita yung album art, yun, yung whatever yung pinopost namin kasama sa Spotify. Episode title. Yes, so may baka, kung wala pa kayong clue, bigla nyo na lang kinlik to bigla. For today's episode, I guess yun na nga, we'll be talking about the newest Netflix original Filipino film, and that's Contrabida Academy, written and directed by Chris Martinez, starring Barbie Forteza, Eugene Domingo, and an all-star cast of actors and actresses who've made their mark as kontrabidas. So, mga primera kontrabidas and kontrabidos. Yes. Ang dami pa natin hindi nabanggit dyan sa sinabi mo. Yes. So, si Barbie and Eugene lang, pero sobrang star-studded tong sining to. As in. Talaga. Yep. But before we continue, we'd like to remind everyone who hasn't done so to please follow our podcast wherever you listen to podcasts, like Spotify, Apple Podcasts, and YouTube. And of course, don't forget to follow us on Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Letterboxd, X aka Twitter, and Blue Sky so you can join in on the fun. Also visit our website, www.cinegeekspod.com for the latest in movie and TV news and reviews. And send us your questions, suggestions, and if you want, violent reactions or hate mail, sige go. To our email address, Contrabida mail, yes. To our email address, cinegeekspod@gmail.com, and join us on our Facebook group, now called Cinegeeks Hub. Mm-hmm. There you can interact with us and your fellow Cinegeeks and post about any kind of news that you find related to movies and TVs. Yeah. Or kung may napanood kayong bago, excited kayong share kung ano yung thoughts nyo, go, feel free to do so. Basta, wag lang NSFW. Okay? Mm-hmm. Alright, so with all of that out of the way, let's go ahead and talk about our movie for this episode, Contrabida Academy. When a mysterious TV transports her to a school for on-screen villains, a restaurant worker finds new purpose and a way to get back at her enemies. Yes. So wala ka nung horror na, ooh. Baka isipin ng tao horror eh. Tapos na sa Conjuring. Tapos na yun. Although, in the coming days, meron tayong mga, sana pwede natin mapag-usapan. Siguro parang post-credit pick siya. Yan, sige, watch out for that. Yan, hint. Yan, next episode. Ooh. So, yun na nga sinabi natin kanina, Contrabida Academy. Maraming mga all-star, all-star cast siya. Ng mga lumabas as kontrabida. Movie, TV, over the years. In real life. Hindi naman. I guess. Actually, alam mo, nakakatuwa nga kasi cliche, pero kapag sinabi mo talaga, yung mga kontrabida talaga, they're one of the nicest people you meet. Actually. In person. Yes. It's not, parang hindi siya yung hearsay na experience natin siya for ourselves. Yes. I mean, we'll get to their names maya-maya. Pero sige, simulan na natin. Huwag natin patagalin pa. Okay. Ange, what did you think of Contrabida Academy? I feel deliciously evil. Hindi naman. Siguro, kinilig ako as a fan of Filipino movies and TV. Makita sa isang pelikula, lahat ng mga iconic villains. Alam mo yung sa Disney? Yung Disney villains? Di ba may lumabas recently yung parang anak ng mga villains ba yun? Basta parang may ganun siya eh. I'm just parang... Sa Disney to? Oo, sa Disney. At the top of my head, parang yung mga anak nila Ursula, anak nila Maleficent, parang ganun. Ako kung tama yung alala ko. Pero hindi ako familiar doon. Ako din eh. Pero parang may idea ako na may ganun. Pero anyway, sorry, go ahead. Ang alam kong meron, remember, yung una nating punta sa Hong Kong was close to Halloween. Tapos, meron silang parang isang program doon na puro mga Disney villains yung lalabas. So, magkakasama sila Ursula, sila Maleficent, sila mga evil stepsister. Si Evil Stepmother, si Evil Queen, sa Snow White, lahat sila nandun. Yes. So, lahat ng mga Disney villains nandun. So, parang ito yung movie na yon in Filipino. True. So, nakakatuwa kasi nakikita mo sila talagang in their element.
Sige. By the way, this is full spoilers. Okay? Kasi sobrang hirap niyang pag-usapan ng hindi uungkatin kung sino yung mga lalabas. Kung ano yung ginagawa nila. Kaya, our suggestion, so, you're listening to this, if you haven't seen it yet, if you're comfortable with spoilers, kung gano'n kang klaseng tao, then by all means, please stay. Pero if you want to experience the film first, then pause nyo muna to. Manood ko muna kayo. Just 1 hour and 40 minutes plus. Mabilis lang siya. And then come back and then listen to our thoughts. Pero if you're still here, ayan, nabigyan namin 3, 2, 1. Okay, nandito ko pa. So, spoiler. Grabe, maliban yun kay Eugene, maliban kay Barbie, which we'll talk about them in detail maya-mayang konti kasi they deserve all the praise in the world for their acting dito. Yung aforementioned na mga all-star cast members, lumalabas na sila dun sa parang marketing ng Netflix eh. Yung sila Gladys Reyes, sila Jean Garcia, Dimples Romana, Rez Cortez, Baron Geisler, Pinky Amador, sino pa ba? Celia Rodriguez, and Mylene Dizon. Tsaka si Odette Can. Iconic. Tsaka din nakakatuwa kasi pinag-uusapan natin siya nung nakakuha tayo ng PR about it and then yung invite. Kasi I guess you've seen it naman na we got invited to the quote-unquote graduation ball. Yun yung parang launch event nila for the film sa Manila Pen. Fabulous event, by the way. Sobra. Thank you, Netflix, for having us. Pero hindi nila kinumpasan tong review, as always. And we did not watch it there. Ayun, hindi din pa natin pinanood siya doon. Tama ka doon. Pero, ni-reveal na doon, sinabi sa amin na wag mo nang sabihin. Pero nung pinanood namin yesterday, itong Kontrabida Academy, alam mo yung nakakatuwa kasi sobrang napaka-perfect nung mga niche or yung mga parang moments na binigay nila for each of these celebrated villains, quote-unquote. Yun nga, may moment nga si Gladys, yun sila, etc. Ikaw, dun sa lahat sa kanila, sino yung pinaka-favorite mo? Gustong-gusto ko, siguro because it was played for laughs, yung kay Mylene Dizon. Yung kanilang banter ni Eugene Domingo. True. Sobrang funny nun. Although, ang para sa akin, pinaka nag-poke fun at themselves, si Rez Cortez. Oo. Kasi talagang, alam mo yung yumi ng muka. Oo, yung kulubot ng mukha niya, yung sobrang, yung stone-faced villain face na parang action star goon. Pero yun talaga, yung kailangan itaas ng todo to the left, yung nguso. Kailangan nakangiwi. Tapos, igusot mo pa. Tatawa ko doon. Parang, okay, he's making fun of himself. That is fun. True. Yung sinabi mo na yung kay Mylene, yan din yung pinakagusto ko. Kasi, parang may themes din siya eh. Ito na yung point ng movie na dinala na si Barbie, si Gigi, who eventually becomes Gia. Dinala siya sa Kontrabida Academy to learn how to be a kontrabida. Yung kanya-kanya mga teachers nga, sila itong mga actresses. Yung kay Mylene, parang potions class. Oo nga very Harry Potter, very Hogwarts. Parang tas nakakatawa perfect kay Mylene kasi parang siyang si Snape. Napakaganon yung yung aura niya eh. Pero yung doon sa moment niya sa class niya, parang paano magbato ng inumin sa kalaban. Or sa bida. Sa bida. Kapag gusto mong for maximum efficiency, yung paano yung kapag wine sa mata. Kapag water sa ilong. Kapag kape o juice sa damit. Para magmancha. Gusto ko yung moment na yung nagtutulong teacher, syempre si Mylene, pero yung nagde-demonstrate, katabi niya si Eugene. Teacher assistant. Tapos yung may moment doon parang hindi ko alam kung hindi siya scripted. Na parang nung binato sinaboy ni Eugene yung tubig sa mukha ni Mylene, parang pumasok talaga sa ilong niya. Tapos natigil talaga siya. Tapos pagkatapos nung mga drinks, sinabi na, okay class, ito naman next, ituturo ko kung paano
maayos na ngud-ngud sa mukha ng bida ang pie. Oo, yung cake. Kung cake. Tapos nagtuturuan sila daw ni Eugene, ako nagagawa, hindi ako na. Tapos hinahabulan ni Eugene si Miley. Si Miley naman, di ba yung punyeta? I love that part. Oo, parang hindi siya scripted pa din. Yun yung pinaka, and that's what is the biggest strength nito. I believe. And tell me if you agree. So yeah, sobrang saya panoorin nito, and I believe that this movie is one of the best films. Hindi lang Filipino or international, one of the best films I've seen this year. Kasi it was made by somebody who knows how to lovingly poke fun at the genre that it's satirizing. Without really making fun of it. It's making light of it. Hindi siya make fun eh. Mm-mm. Kasi siya alam mo yung it's a love letter. It's a love, kung magkita sinasabi ko na pinapanood natin siya, parang siyang Naked Gun for teleserye. Right down to the yung elements na sinasabi ni Eugene, yung si Mauricia. Na nasa loob sila ng isang world, yung teleserye world. I love now yung pagkameta no. Yun, na parang sinasabi sa kanya na kailangan nating i-appease yung the sponsor. I love that. We'll get to them mamaya-maya. Yung, in that element, it reminds us of another film na kaparehas ng DNA, somewhat, netong Kontrabida Academy. Pero yung ganun na, yun nga it's like yung Naked Gun na parang, it knows its genre. It loves the genre, but it makes light of the genre. Occasionally pokes fun, pero never in a mean-spirited way. Tsaka it embraces the corniness of it all. Talagang unabashedly corny yung movie. And it intends to be, it purports itself to be the corny teleserye-inspired movie ever. Yung Batas ng Api. Batas ng Api. Netflix. Pati yung song, alam mo yung song, parang nare-remind ako ng yung mga kanta ni Shasha Padilla, yung nila Vina Morales na talagang todo dramatic yung pagkakakanta. Pasang Pangako Batas ng Api. I love that. Ang ganda. Yun nga even down to those details na some people may parang overlook. Kung hindi sila ganun ka parang either in the know or sobrang talagang diehard of these shows. Makukuha mo pa din at makukuha mo eh. Tsaka hindi mo kailangan maging diehard kasi part yan ng culture natin as Filipino. It's part of our DNA. Yes. Manood ka man o hindi, or subaybayan mo man yung mga teleserye, I'm pretty sure nakapanood ka na one way or another, either attentively or not. And alam mo yung tropes. Yes. And alam mo kung ano yung mga nire-reference dito. Which makes it a lot more funnier. Yeah, and ito pa yung dun yung mga small details yun sa pagiging meta niya, yung nga na parang in-address yung mga extra. Kung ano yung parang purpose nila dun sa ecosystem na yon. Yun, I love na parang, alam mo yun, may pagka-scientific yung tingin nila. May logic It's all calculated. It's all, it's a formula. Yes. They acknowledge it. And even down doon sa mga yung characters in the show, na yung si Cyril. Si Mimi. Manabat si Mimi, yung very seductive daughter ni Mauricia. Isa yun. Very seductive daughter. Tapos yung si Arnaldo or Arnulfo. Yun, even then yung part na parang nag-iiba-iba yung pangalan niya every time binabanggit siya. Nagkakaroon ng ganun sa mga teleserye. Oo. Intentional yun o nagkamali lang talaga siya. Sobrang parang napaka-deep cut na joke nun. Na may mga makikita mo na isang episode ang tawag dun sa isang character Ramon. Tapos kinabukasan tatawagin siya bigla Romeo. Tapos magpapalitan ng Ramon and Romeo yun sa script. Kasi wala nang pakialam yung mga writer nung dati. Or Francisco or Fernando. Yung Francisco magiging Fernando. Yung ganun, di ba? Yun kaya siya si Arnulfo/Arnaldo. Yung ganun din. Na parang, may slash? Hindi. Nakalagay dito sa yun, napagpapalit silang dalawa ni Michael de Mesa. Yun si Arnulfo talaga, si Michael de Mesa. Okay. Pero yun nga yung dahil same letter sila nagsisimula. Minsan yung character ni Michael de Mesa natatawag na Arnaldo.
Tapos natatawag si Jameson na Arnulfo. Yun kaya, so kahit yung ganung... Even the names of the characters, di ba nga, one of the activities na pinagawa sa atin was to come up with a name na kailangan yung villain name mo and nag-e-end sa Anong mo? Anong villain name mo? Roya. Ikaw, madami posible na sa'yo, Angela. Kaya Vera. Mas kontrabida yung Vera. Perhaps as well, doon sa other side characters like yung si Isabel Ortega, si Mirenisa. Yun nga, tama yung sinabi mo na parang they know their place, they serve a purpose, each one of them. And itong si Mirenisa, in-embrace niya talaga yung pagiging aping-api niya. Oo. Parang ginawa na niyang personality and existence niya yun. Pero hindi lang yun. Ang nakakatawa dito, yung dun sa kapag bigla namang naging, naging parang nag-break pa siya ng fourth wall, inside the fourth wall, doon sa show, na parang biglang, everyone's so self-aware of their roles. Hindi siya yung, it's very smart. Hindi siya yung parang, yung actress in TV world na si Mirenisa aping-api din behind the scenes. Hindi She knows she's playing a character. Alam nilang lahat na characters sila. And they know their place. Yes. Talaga. Kasi nga, they're trying to appease the sponsor. Yeah. Yun. Other mention here for me na natatawa ako. Sorry, yung yung in-explain kasi dito na parang, di ba, namatay yung character ni Cyril, si Mimi, na yung pinagpalit yung orange juice. Na pang assassinate dapat kay Arnulfo. Tapos yung, di ba, kapag ganon, ang lalabas na parang bubula yung bibig niya. Na parang kasi, quote-unquote, cyanide, ganon. Yung tuwing 3 beses bumalik sa kanya yung camera na pinapakita siya. Yung unang pinakita, nasa bibig lang niya yung parang bubbles ng cyanide. Tapos nung sunod na balik sa kanya, nasa may parang pisnginan niya. Tapos yung sumunod doon, nasa buong mukha na niya. Yung funny sight gag. Wala siyang naked gun na sight gag. Ganun siya ka-smart, pero ganun siya ka-unhinged. Yun And campy. Yun pa. Well, talking about the acting, yung intentionally camp, hindi ako ever once na put off nung camp. Kasi minsan kasi pagdating sa Pilipino, kapag sinabing camp na acting, parang yun na yung default natin Hindi, yun kasi yung parang MMFF type of comedy na Vice Ganda, Jun Lana kind. Parang, Eugene Domingo, fresh from Becky and Badet, di ba? Pero dito, it knows that the camp that it's playing up is an element of the world that the characters are in. Hindi siya yung camp na parang dahil OA lang talaga lahat mag-acting, parang hindi controlled yung pag-arte nila. Yung camp nila is a character, so to speak, in this film as well. Tsaka, ang ganda nung pagkaka-play up nung contrast nung real world at tsaka nung teleserye world. Yes. Alam mo yung ano ba tong show na to? Yung kay, yung parang, Kevin something? Kevin Can F himself. Kevin Can F himself. Na parang, ganun. Yung character ni Barbie, sa real life niya, siya yung sobrang dim and gloomy and sobrang faded nung colors nung life niya and wala talaga, sobrang dry nung acting niya, napaka understated. And then contrasting to the teleserye world na everything is played up to 11. Over the top talaga. So yun yung contrast na sobrang ganda. Tapos kahit yung TV haze na nandun sa teleserye na it's always sunset. Alam mo yung parang mga Californian. Yan. Parang siyang ganon. Parang ganon. Sa Californian. Pero, yung sinabi mo yun na parang may pagka-over the top siya in TV world. Yung nung moment na nag-transform na si Gia or si Gigi at to Gia, na dinala niya dun sa trabaho niya sa Samgyupsalan. Yung isang moment akong pinakagusto ko dun yung nagreklamo yung customer na may uud yung lettuce niya. Sabi ni Gia, kainin mo yan. Ano daw? Parang sinasabi nung customer na parang inutusan mo daw siya. Sabi ni Gia, bakit? Tapos kain nga siya. Tapos nung sunod naman, nabalik sa kanya, parang yung bubulunan siya. Sabi, Miss, pwede bang yung tubig? Sabi ni Gia, kumuha doon. Kung ganun din ako sa Samgyupsalan, baka sampalin ko yung manager. Tapos, ako yung magiging kontrabida. Tapos pagkuha ng tubig, ito po, Miss, ako pa magbabalik niyan? Sorry, sige, ako na po. Yung ganun na, siya it's so sketchy,
Napaka-sketch nung comedy niya. Pero hindi siya disjointed. It all works together. Kasi ang downfall ng comedy na pwedeng gagawing parang sketch yung construction, magiging parang siya, internationally, yung Beetlejuice, na parang bits na lang siya, na pinagtagpi-tagpi. Parang siyang vignettes. Na pinagsunod-sunod lang. Parang Family Guy, ganun. Parang ganun. Or, wala akong, may naiisip ako at the top of my head na Filipino na comedy na parang ganung vignette yung feel niya. Bubble Gang? Hindi, Bubble Gang talaga is a show. Na It's a sketch. Oo, sketch show, pero movie. May ako try kong balikan mamaya. Pero yun yung, ko doon, na parang every element here is written to feel like an SNL sketch. Every scene. Pero hindi siya disjointed. It all feels so cohesive. And yung logic of the comedy retains its potency all throughout. Talaga. Yeah. Let's talk about the character of Gia. Ito na. Let's na. Oo, talaga. Kasi si Mauricia naman is like a foil to Gia. Yes. Pero the real character that we really should be talking about is Gia and her journey. And of course, Barbie Forteza. Galing. Sige, anong masasabi mo dun sa niya? Sa heel turn niya? Ang galing. Ang galing ni Barbie. Ang galing dito. Ang galing niya. Talaga. Alam mo yung full disclosure, hindi ako nanonood ng mga teleserye niya. Yung Pulang Araw, pinanood lang natin yung first two episodes. So, our apologies to Netflix. Hindi ko na nasundan. Yung Maria Clara at Ibarra, admittedly not my thing. Kaya hindi ko talaga pinanood yun. Kaya I had this idea or image in my head na parang si Barbie pag-acting, yung teleserye, acting talaga. And now I know na that is to my detriment. Kasi my God, she's amazing here. Yung levels na are asked of her, yung sinasabi mo kanina na understated lang yung acting niya in the real world, nung inaapi-api siya sa Gigi, ang dami-dami niya pinaproblema. Hindi, nawala yung teleserye acting doon sa moment sa real world Oo, alam mo, forgive me kasi hindi talaga ako din familiar sa work niya. Hindi ko na subaybayan. Although, nakikita ko lang din yung mga trailers ng mga show niya, like yung mga Maria Clara de Ibarra, yung sa Pulang Araw nga, yung mga later work niya na. And parang, siya kapareha siya ni Catherine Bernardo na nakilala as parang teeny bopper, pabebe, actress, ganyan, na may mga love teams. And nothing wrong with that. Okay? Pero mas, ko siya, parang bubbly lagi yung character niya. Yeah. Always happy, always jumpy, and perky. Pero ngayon ko lang siya nakita, siguro nag-portray na siya ng mga roles before na serious, pero ngayon ko lang nakita talaga na yung range. Kasi in this movie, yung range from really, really muted and parang almost indie acting na no acting siya. Yun. Na talagang akala mo, dramatic actress talaga siya. Kasi alam ko, comedic actress talaga siya She's very parang Jolene Ganun yung vibe na nakukuha ko sa kanya. Yung personality niya from what I can see. Kasi parang naturally effervescent. Nung kanyang personality. Talagang, in terms of yung kung yung public image niya, yung tipong parang lights up the room wherever she goes. Ganun. Always smiling. Yes. Kaya for her to pull this. Very heavy na character in the beginning. Yes. Kaya kita mo yung dramatic depth, yung gravitas nung turn niya. Na parang it's not coming from a place na parang in-over the top mo lang, kinamp mo lang. Parang it's coming from a place of anger and deep-seated repressed emotions and resentment. So parang kita mo yung growth or parang yung, evolution ng character niya. Yon. And to that point na yung sinabi mo pag nag-over the top na siyang acting, alam mo yung, syempre she has a wellspring of inspiration to get to get from. Tipo mga kasama ko pa naman doon sa sining to kasama niya. Pero it never appears as if she's aping any one of them. Imitating any one of them. Talagang nakapag-create siya nung sariling-sarili niyang character as a kontrabida doon sa
part nung scene na talagang full-on villainess na siya. Oh, tsaka alam mo, every time na nag-burst siya ng parang kontrabida, niya, na mga outbursts niya, let's say, kita mo na parang nanggagaling siya from a place of pain eh. Parang kaya hindi ako masyadong matawa kapag siya yung nagagalit and nagaano. Kasi parang she's getting her own justice because otherwise she won't get it. Yes. So she got it, diba? And siya na yung nag-decide na ako nang mag-aayos. I will fix this parang shitty situation. True. And to that end, sige, bago ko ungkatin yung point na yung sinabi mo. Of course, Eugene Domingo is Eugene Domingo. Mm-hmm. Wala nang masasabi doon. Na parang any role she's in, she elevates it. Perfect foil for Barbie as Gia. Nakakatuwa kasi, alam mo yung, may konting element ng parang yung meta aspect ng parang Becky and Badette or yung babae sa septic tank na na she knows the genre that she's playing with, yung meta comedy. Yes. Parang I'm enjoying seeing Eugene really, sink her teeth into these kinds of movies. At master. Parang kumbaga parang siyang, pwede mo sabihin parang siya na yung Leslie Nielsen ng mga ganitong sine. Kala ko si Leslie Mann. Pwede din. Pero yung parang gano'n na parang ko sa Naked Gun na fourth, or hindi lang Naked Gun, kahit yung Airplane. Diba na forte ni Leslie Nielsen yung talagang meta comedy, wink nudge na mga ganon, puro dad joke comedy. Parang yun na nga makita mo na ganito na yung yung forte din ni Eugene and it's not na parang typecast na parang ito na yung niya, ito na yung ginagawa niya lagi kasi napaka-versatile niyang actress pero dito siya mas nagsashine talaga pag ganito yung genre, yung sub-genre so to speak. Balik na ako doon sa sinabi mo na parang yung pag nagagalit si Barbie, hindi siya yung parang kalaban na parang empty, shallow na villain. The movie's point talaga na sobrang parang nung nag-fall into click na yung parang yung thesis statement no scene for me. Alam mo parang oh my God, this is one of the smartest movies I've ever seen. Kasi yung it perfectly uses the element of the kontrabida in the trope. Movie, or the trope of a kontrabida in telling the message na hindi lahat ng kontrabida masama. Or hindi necessarily na kapag naging kontrabida ka sa buhay ng isang tao, masama kang tao, matik. Minsan kailangan mo maging kontrabida para ma-realize ng mga tao kung ano yung mga mali sa buhay nila. Ang ganda nun tapos yun nga na parang yun nga na she's this good person naman talaga na parang for the longest time nirepress niya yung kanyang parang yung galit niya sa mundo na dapat rightfully so niyang nilalabas. Ikaw, what did you think about that that part or the message of the film? I completely agree with you. Actually, sasabihin ko na sana bago mo sabihin na yung message talaga ng movie for me is really, life is not black and white. Diba? Parang, just because you're a good person does not mean hindi ka marunong magalit. And kapag minamali ka na, kapag ginagago ka na, and mali na, inaagrabyado ka na, fighting back does not make you evil. Exactly. Does not make you a bad person or a villain. True. And making things right for you does not make you a bad person. Oo Yun yung, kumaga, para siyang Last Jedi ng teleserye. Na parang okay lang maging Grey Jedi. Hindi ka kailangan na sobrang noble mo lagi, sobrang upstanding citizen mo. Yon. Pero hindi din naman tama na lagi kang parang parang murderous rampage ka lagi na tao. Hanap ka ng gitna mo. Pwede kang maging mabait na tao at meron ka pa ring anger in you. And for your right. Okay lang yun Tsaka, hindi porket parang mabait ka, bida ka, ititiisin mo lahat. True. Ng mali na ginagawa sa'yo. Parang you don't just, parang hinahayaan mo ding mangyari sa'yo yun You let it, you deserve what you tolerate. Exactly. So parang she has tolerated so much na parang to the point na
nagagalit na siya kay Mirinisa, di ba? Parang habang nanonood siya ng TV na parang ano ba naman yun? alam mo yun, nanggigigil siya, parang ganon. Which is, pero deep down inside, nandun pa rin siya sa pagiging good niya. She's innately good. Yes. Kaya yun nga, parang it's not black and white. It's not just a bida kontra bida. Kapag bida ka, titiisin mo lahat, martir ka. Oo. Pero kapag lumaban ka, kapag sumagot ka, kapag pumalag ka, kontrabida ka kaagad. No, it's not like that. That's right. Which, takes me to my point that I wanna say. Sige, go. Parang, I can compare this. I mean, baka may mag-react. Pero parang yung thesis statement niya about that kind of reminded me of Barbie. Yun. Tama. Yan. That's it. Yung sinabi natin kanina na there are elements in this film that parang hearken to another yung parang same DNA and that's it. It's Barbie. Yan. Yun naman, ang ano naman niya is perfection. Yes. Parang you don't need to be perfect to I mean mas ikaw dapat na magsabi nun. Hindi. Kapag babae, you're enough. I mean, okay. Ayun kasi parang sige tama ka na. Yung for Barbie side na parang hindi ibig sabihin na parang Barbie kailangan parang perfect na individual ka. And same for Ken. Parang hindi dahil Ken or Kendall siya, yung existence niya, dapat siya, parang laging, hindi siya pwede magpakita ng emotions niya. Or parang lagi na lang siyang, he can't exist without Barbie. Yun, wala siyang independence sa katawan. Dito naman, it perfectly uses the teleserye tropes to, to drive the message home na yun, yung doesn't have to be na kapag mabait kang tao, wala ka ng darkness sa'yo, sa sarili mo. At hindi naman dahil parang kapag nakakaramdam ka ng dark emotions, hindi ka na mabait na tao. Oo, tsaka ang dami kong na-realize nung pinanood ko to na parang kindness does not mean tolerance. Kindness does not mean, yan, tama ka. Sabi ko, kindness does not mean weakness. Hindi, kapag ka tinotolerate mo, hindi ka nagiging mabait You're just perpetuating the abuse. Yan, I guess, diba? Mas tama ka, yes. Kindness does not mean tolerance. And speaking out for yourself, parang holding on to your self-worth does not make you selfish. Yes. You're looking out for yourself, your mental health, your emotional health, and hindi ka masamang tao. Yes. For protecting that. Yes. Ang ganda ng message. Ang ganda. This movie has great rewatchability. Gusto ko ulitin, actually. I wanna see it again. I wanna watch it again. Tapos, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Actually, meron pa ako isang movie na naisip na kahawig nito. Isn't it romantic? Wow. Kumuhugo tayo galing sa baul, Isn't it romantic? Si Rebel Wilson. If you haven't seen that, watch it. Parang, ganun din siya. It's making fun of the tropes. Pero yun naman, rom-com. Yan. Tapos meron din siyang fantastical element. Basta ang ganda din niya. Yan, ganun siya. Ang ganda nung writing talaga nitong scene na to. And props have to go to Chris Martinez. Yes. For this absolutely excellent script. And of course, direction. Masabi ko lang yung moments doon sa Kontrabida Academy na pinapakita yung mga class. I'm sorry to throw another film under the bus. Okay. Pero ito sana yung ine-expect ko nung ginagawa yung Penduko. Nung ganun yung classroom scenes. Ganun ka may buhay, ganun may personality yung world building niya talaga. Yung promise ng Penduko na fulfill dito sa yung classroom scenes ng Kontrabida Academy. Tama. Yun. Alam mo, speaking of school setting din nung nakita ko yung title, sa title pa lang, akala ko magiging parang rip-off siya ng School for Good and Evil. Sabi mo nga, yeah. Tsaka yung sa Wednesday, yung Nevermore. Kasi parang ganun din siya parang yung mga evil kids tsaka yung mga medyo goody-goody kids, parang meron silang demarcation, ganyan. Naalala ko naman. 'Di ba Kontrabida Academy, yung mga villain.
yung pangalan ng sa mga bida. San Bida University. San Bida Academy San Bida yata. University. University ba? San Bida University. Tapos ano yun? In the world of darkness. Bida Light. Bida Light. You get it? Get it? Gusto ko sabi niya yung si Jameson Blake. Yan, fun din siya. Nakakatawa din siya dito sa movie na to. Yung sinabi niya kay Barbie na parang, be the light. Diba? Gets mo? Sabi ni Barbie, oo, nakakainis. Kokot nga eh. Yung self-awareness nung scene na to. Pero hindi siya yung self-awareness na parang, I'm too smart for this. Hindi eh. Yung self-awareness niya is equipped alongside yun na nga, a loving attitude towards the genre that it's lampooning. Yun. True. Alam mo, naalala ko tuloy, yung isa pang parang self-aware moment nung nagsasuggest na sila ng mga show dun sa boardroom. Yung mga concepts. And at the same time, calling out yung mga cliches and yung mga tropes na parang wala na bang iba? Parang di pa ba tayo sawa sa mga ganitong tropes? I love that. Netflix, papanoorin ko yung Lema Sarap. I want that. Give that to me now. Gusto ko na it's calling out the entire teleserye industry. Tsaka yung sinabi din, parang alam ko binanggit din doon yung or minention din yung Maria Clara Tibara. Hindi, parang in passing lang. Yung isang extra. Humihingi ng idea si the sponsor, si Jaime Fabregas. Again, the casting, the cameos are amazing. Grabe. Star-studded, yung isang extra nagsabi kay the sponsor ng kung yung idea niya. Alam mo, gusto ko gumawa tayo ng limited series na no limit angere. Pero gawin natin mala Bridgerton. I love that. Ako, yes. The self-awareness. Sobrang, Ay, nako. Habang pinag-uusapan natin to, parang gusto ko siya panoorin na ulit. Nakaka-good vibes siya. And it's sitting at top 1 sa mga movies ngayon. Rightfully deserved. Hindi na siya nakaka-good vibes kasi masaya siyang panoorin. Pero nakaka-good vibes siya as a film fan. Na parang yung in the know sa behind the scenes stuff. Na kapag nakakapanood ka ng ganitong mga scene, may danger kasi na masyado siyang winky. Masyadong parang, di ba, nagets niyo yun, fans? Or parang masyado na siyang over-indulgent. Yun. To the point na nakalimutan na niya yung kwento and yung message na gusto niyang sabihin. But it's not like that. Pero hindi. I mean, there are two very different things. And sige, fine, people will also think this as blasphemy. Pero yung level of smarts niya in terms of yung its loving homage / lampooning of its industry, para siyang in the studio sa Apple TV Plus. Ganun siya para talagang kino-call out niya kung gaano ka messed up yung mundo na yon. But also saying, pero, I love this world. Yes, yon. Exactly. Talaga. Ay, muntik mo na makalimutan pala. Yung moment sa San Bida University. Yung professor of patience. Ay, oo. I love that. Parang kung sino yung dapat nandun siya talaga, yung dapat hindi mawala. Although, naiintindihan ko naman kung bakit siya lang yung nandun kasi it's still Kontrabida Academy. Exactly. So, baka magka-spin-off. Sana magkaroon part 2. Part 2. Come on, Netflix. Or kahit series. Spin-off series. I-expect ko sana kasi diba, dun sa yung Professor of Patience, sabi natin, si Susan Africa. Amazing. Again, the cameos are amazing. Tsaka yung matiisin. Talagang be patient. Tapos umubo pa siya. Yeah. If you haven't seen that ad made by Giggle, yung Lagundi ba yun? Lagundi, Ascoff Lagundi. Yung iba-ibang klaseng ubo. I love that. Panoorin nyo, guys. I-link natin yan. Shucks. Sige. Lagay ko sa notes natin dito. Pero yung in-expect ko sana parang shit. Alam natin. Na-expect natin. Lalabas sila. Susan Africa lalabas. Isip ko parang, sino ba yung parang headmistress dito? Sana si Judy Ann. Yun ang, come on. San Bida University naman. Yun naman ang sequel. Give us Judy Ann. Come on. Do it, Netflix. Ay, nako. So, hindi nyo naman nag-gets sa usapan namin. We absolutely loved this film. Sobrang... You think? Ay, nako. My God, this was... ayokong sabihin na para siyang surprise. Pero oo Kasi ito, now we'll bring it back to earth a bit and we'll wrap this up naman in a bit din. Chris Martinez is a collaborator of Eugene Domingo
Sila yung duo na responsible for all the septic tanks. For all the malabanans. All the malabanans. So, pero, I mean, we have to also address na yung last work na pinanood natin, nagawa niya, was Espantajo. Oo, pero hindi siya yung director nun. Yun, pwede. Pero kasi parang alam mo yung... There was a disconnect, I feel like. Oo. I mean, siguro dahil nga the director, the institution na, huwag natin sabihin yung pangalan, na parang gusto niya may masunod siya. Pero kasi, in my opinion, the script didn't also do itself a favor. Na parang, ano nangyari tuloy, maraming mga butas yung script ng Espantajo that made the director parang just say na, ito na, sundin natin yung gusto kong gawin. Fortunately, made it worse. Unfortunately made it worse. Made it worse. Yes. Pero dito, kaya yung Espantajo is one of my bottom films nung MMFF. Sayang, yun nga, tas hindi pa siya yung parang outright bad. Meron siyang kernel of a good idea in there . Yeah. Meron sana . Oo, pero yung execution really. Oo. And medyo hindi ko rin talaga kahit yung story . Maybe it's because of yun nga how it was executed, I guess. Kaya seeing Sir Chris Martinez just ano ba pwedeng term? Redeem himself. With summa cum laude . Flying colors talaga. It was one of the best films of 2025 for us. Kaya, sige, bigyan natin yung rating natin dito. Okay. Para sa Kontrabida Academy. What's our rating? It's a no-brainer. Yeah. A+. Summa cum laude. Yes. Dahil walang bida, kung walang kontrabida. Yung evil laugh mo. Hala, parang... ayan. Ano yung may Muppets ba yun? Yung parang yung maniacal laugh. Maniacal laugh. Hala, napunta na sa normal mong tawa. Yan yung maniacal laugh. Okay lang, kontrabida naman ako para sa mga ibang tao . Wow. Ayan. Yan yung totoong tawa mo. Okay. I think that's it. Yes, so that's it for Kontrabida Academy. Again, A+, now streaming on Netflix. Don't miss it. Talaga, you have to see this. Huwag kayong papakinggan yung IMDb score niya na ina-astroturf ng mga taong magwa 1 star lang ng any Filipino film. Shame on them. Pero it's one of the best. Talaga. Not just Filipino or international films, period, of 2025. Yeah, so ito, mag-post credit pics na tayo. Okay. Mabilis na lang para bago tayo matapos. Yeah. As of date of recording, makakapanood natin ng Magellan. Tapos, nanood din tayo ng... Di ba ano ba pwede sabihin tungkol sa Magellan? It's long. It's one of the movies of the year. Sige, I know. It's one of the longest movies I've ever seen. Not really the longest. Mas mahaba pa rin yung Killers of the Flower Moon. Oh my God. Pero, Lav Diaz is an acquired taste. He can, for some, I'm not gonna yuck your yums. If you love his work, God bless you. His work is not for me. Yun lang yung masasabi ko. I mean, kung itong short film niya, 2 hours and 45 minutes, na parang, could have been trimmed pa din. Self-indulgent. It's auteur for better or worse. Yun na yung sasabihin ko. Oo, para sa mga mahilig sa art film, siguro magugustuhan niyo. Pero ako kasi, when I watch a movie, I really want a propulsive narrative. Gusto ko na meron akong kwento na sinusundan and may protagonist na nagpo-propel ng kwento. At least even if, it's an art film, we were not averse. This does not mean that we are averse to art films. Some of our most favorite films are art films. I mean, An Errand. That's a fucking art film. Yung slow film, no? Oo, slow, long film. Mahilig tayo sa ganun. Pero, tama ka din na at least, make it a tad bit entertaining. And make, yun nga, parang... Natatad nga kahit konti lang. Just make it a little bit
alam mo yun, para lang hindi ako makatulog. Okay, yun na, sasabihin ko na, dederechohin ko na. Ako din, nakakatulog ako dun sa ano. Lalo na yung simula. Medyo bagotchi na. Siya parang, bagotchi. Talagang, nilalabanan ko yun to. Pero nung biglang... baka hindi lang talaga ako pang art film. I don't know. Hindi ko pang art film. Nagustuhan mo yung errand eh. Art film yun eh. Nakakatulog ako dito eh. Ay, dito. Yun na nga kasi, parang yung mga shots na parang sobrang haba. Parang, I get ko nga sa'yo, di ba? I get it. Pikit mo na. Gisingin mo na lang ako pag may nangyari na. Why do we need to stare at foliage for 5 fucking minutes? I mean, I loathe to think kung ano yung 9-hour cut nito. May 9-hour cut? I mean, I guess so. I'm not putting it past him to make a 9-hour cut. Tsaka iniisip ko din to na parang, hindi naman sikreto na Lav was a film critic before. He became a filmmaker. Ganun ba talaga ang film critic? Na sobrang talagang parang you don't like entertainment. You look at film na parang so academic, so lifeless, so colorless. Na parang, those are fighting words. Ay, yeah, come on. At me. Sino gusto mag-at sa akin? Emails open, Instagrams open. At me. Pero siguro, yan, masasagot yan kapag napanood natin yung movie ni Chris Tuckman. Yun, actually, yun nga eh. Inisip ko na parang, kung gagawa tayo ng ng parang spectrum niya, na parang yung the former film critic, film spectrum. Filmmaker. Former film critic, filmmaker spectrum. Na parang, asan siya sa scale from Stockman to Lav Diaz. From Lav Diaz to Stockman. Yeah, sige. Si Stockman yung positive X-axis. We don't know yet. We haven't seen Shelby Oaks. Pero sige. Yan, yung preemptively. Yan, yun yung parang hope. Sana, Chris. Parang kasi naman si Chris naman kasi, hindi naman kasi siya parang sobrang, alam mo yung... mathematical tumingin ng pelikula. Ng sine. Hindi eh. Kasi, entertainment pa din talaga yung tinitingnan niya din. Pero alam niya kung paano maghimay ng mga bagay-bagay na yung sobrang hindi makikita ng regular moviegoer. And kaya nga siya sa mga quote-unquote film criticism teachers natin eh. Si Stockman, si Jans, si Patrick Williams. Yan yung mga inspiration namin. Kaya namin to ginagawa. Yung in common, nung tatlong yun, they never forget that film is supposed to be entertaining. Itong dito, sorry pero parang yes, this is a very, very mathematically made film. It's not entertaining at all. Anong masasabi mo sa chances niya sa Oscar? Kasi ito na yung official eh. It's not even making the shortlist. Pero ano sana yung gusto mo? Sunshine. Hell yes. Talaga. Sunshine. Justice for Sunshine. I feel bad for Tonet Hadaone and Are Maris you Racal. sure you're not just parang disliking Magellan because yun yung napili instead of Sunshine? No. Kasi when we got into Magellan, and ito, alam kong marami sa inyo hindi maniniwala sa akin. Every time I go into a film, even if it's made by a filmmaker that I detest, I will go into it with an open mind. Because I owe the movie that. Wala akong pakialam kung sino yung gumawa. That's my quote-unquote personal covenant with cinema. Kung in-invite ako, papanoorin ko to ng bukas ang mata ko. Case in point, yung Post House. Sa akin, hindi maganda ang track record ng mga Red. Pero nung pinanood ko yung Post House, I appreciated the work that Nicholas Red made. Marami siyang minus, pero ang dami din niyang positives for me. Hindi ko especially cinematography. Yes, super. Ito, malaking minus na sa akin na hindi siya napili ito over Sunshine. Pero we went into it, yung minus din yung sobrang haba niya, plus it's a Lav Diaz film na okay, may notoriety niya yung ganun. Pero wala eh. It did itself no favors eh. Na parang, okay, it sporadically, hindi entertaining. Nagkakabuhay lang siya for short bursts. Oo nga eh. Kapag ka nandyan si Ronnie Lazaro, nagigising ako. True. And that's... Tsaka kapag ka naiintindihan kapag Bisaya. Okay, hindi mo na kailangan subtitle. And let's not forget the elephant in the room of this film. The lapu-lapu does not exist theory. What the fucking hell was that? Na-confuse ako doon as in, what? What? Ako anong trip na itong nilab na ginawa niya to. Talaga. Bakit? Talaga. Parang nag-gaslight tuloy ako na parang it made me question everything I know about
how Philippines was discovered by Magellan. Yung kwentong alam ng lahat na parang what? And maliban pa dun yung fact na the Philippines chose for its international film entry a story of its colonizer. How fucked up is that? Instead of choosing a film, it was right there na about the everyday experience of Filipino women that are, because the Philippines is a patriarchy, unfortunately, na isasang tabi yung sad and difficult truths na binubuhay ng mga babaeng Pilipina araw-araw. And Sunshine put a spotlight on that. The world should have seen that. Instead, we are submitting a story about our colonizer. About a man who raped our country. Literally and figuratively speaking. Pero, ayun na. Tapos na yun. Wala na tayong magagawa doon. Rating. C. Yeah. It's not a good film. It is a film. It's not good. It's a film. Sorry, I mean, you don't have to be so highfalutin, hoity-toity, artsy-fartsy to fight in the Oscar battle. Parasite, my God. Yun ang gold standard ng best international film. Diba? Tama. Diba? Ikaw, I mean, sumali pala siya sa Cannes, yung Magellan, pero hindi siya naging Palme d'Or. Talaga ba? Feeling ko kasi talagang nag-ride lang siya dun sa pangalan ni Gael eh. So parang ang sad lang na dahil lang nandun si Gael, dahil merong international name attached to it, kaya siya napili for Oscar. If hindi siya napili for Oscar, if it's just a movie, Magellan, okay, we can just brush it off, diba? Oh. Pero the fact na ito yung pinili instead of Sunshine na much more deserving. And we haven't even seen yung Some Nights I Feel Like Walking, which some of our Sinehan buddies have said is actually better than Magellan. Ako, basta ang isasubmit ng Philippines, kwentong Pilipino. Yun lang parang para sa akin. Kaya parang for us to submit this, a story of Magellan, parang may dinify pa nga siya ng konti eh. Kasi parang ang bait nung pagkaka-portray sa kanya. Napaka-pick me girl nung attitude behind selecting Magellan as the best international film entry. Kasi art film daw eh. Bala sila. Anyways. God. Anyway. If you have a morbid curiosity about this film, it's playing until, I guess, a week after its release para lang yung qualify yung 1 week release sa Oscars. So, I guess you have until Tuesday. Hope this movie comes out like, say, Monday or kung Tuesday ito lalabas. Last day, sige panoorin yun Pero good luck kasabay niyo yung Conjuring. Alam ko, tumatabo pa rin ang Conjuring ngayon. Ay, nako. If you haven't listened to our review of Conjuring, all of Conjuring movies, just check out our last episode. Plus ano pa yan? Plus Materialists. Plus Together. The Roses. Go Walk. Tsaka Jujutsu Kaisen. Yan. So, Dami siyam yung review namin last time. Kaya inabot ng sa kalahating oras halos. Talaga ba? Mga 1 in 17, 1 in 20, ganun. So, mahaba talaga. Ito, tinry natin iksian to ng konti. Kaso nag-ano ka nerd rage ka na naman eh. Tangina kasi nito ni Magellan. Ay, nako. Anyway, so it's a C for us, for Magellan. That's it. I guess, for our episode, talking about Kontrabida Academy. Buti na lang yung sino pinag-usapan natin dito, A+. So, medyo okay pa rin. Okay. So, if you've seen either Kontrabida Academy or Magellan. Kontrabida forever. Sige na. Ako na yung kontrabida dahil ayoko sa Magellan. Go. Share with us what you thought about it. What about, kung sinabi namin, you agree with it, disagree with it? Tell us what you thought about it. Comment it on our social media accounts or down below on our Spotify episode page. And of course, as always, don't forget to set your players to automatically download our new episodes so you don't miss out on our fun Cinegeek conversations. And while you're at it, give us a 5-star rating on Spotify and Apple Podcasts if you had fun or learned something new during this episode. And yun nga, binanggit natin kanina. And you may have also seen on our socials that we were invited to go to yung graduation ball event. Badduation ball.
Yeah. Sure. Bad We're tuition. so bad. For Kontrabida Academy. Something bad. Malapit na yun. Konti na lang. Ilang tulog na lang. Yun. So, we were invited to that event in promotion of the film. Pero, as always, the studio and the distributor of the film weren't given any creative control or editorial approval of this episode. They are hearing our review for the first time, same as you are. For my co-host Troy, this has been Angela. Thank you for listening to the Cine Geeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide. Justice for Sunshine. Grabe. Hater. Bye. Bye-bye.